Gikan sa basahon sa Genesis. Unya mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway, ug ipanalanginan niya sila. Mingon ang Dios, panganak kamog daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan, na iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na wasab ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaanom nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Una ako sa imong patay, ug awitan ko ang imong himaya. Una ako sa imong patay, ug awitan ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalang pana, usa ka kuta nga magatag kanak ug kasiguruan. Kay ka man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Una ako sa imong pagkain, ug awitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, sukat sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukat sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Magisgot ako sa gaman ng mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong lusahong katarong. O Diyos, itudluan mo ako sukat sa akong kabatanon. Og hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhay. Kadlaw, may kasal dito sa lungsod sa Galilea, ug dito ang inahan ni Jesus. Idapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nautda na sila og bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw ako tudloy kon unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay inyong isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinudloan labot sa pagpanglinis. Ug tungod ni dito'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudanag tubig. Ang matag usa kasudlan o kawhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon,
Puna ninyong tubig kining mga tadyaw, ug ila kining gipuno. Unya ningon siya kanila, kaba ang tubig ug dad-ang adto sa tinugyanan sa kumbera. O gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit paguna sa labing maayong bino. Ukon makainom na pag-ayo ang bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang panahon sa kaminyoon o sa kapanahon sa kalipay, no? This is a very important time for Kim and Marie Chris, because this is the time that they offer their life to one another. But it is important to remember that they are here because of love. Their love to one another and the love of God for them. Inautunta nga sa injuhang panag-uban, di ninyo kalimtan kining pulungan, no? Paghigugma. Kay ang pag-ibig, no? Ang nagdulot sa inyo para naririto kayo ngayon. Kung wala ang pag-ibig, no, siguro kakaroon din isa sa sulod sa simbahan. So Kim and Marie Chris, no, in times of difficulties, no, kay naibaw mangyud ka nga naamang gyoy mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili lang sa inyong panagkuban, dili lang sa inyong pagpuyo, but throughout our life there are difficulties and trials. But when that time comes, please remember your day, no, today. You are here because of your love to one another. Kayo ay naririto dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Yung pag-ibig na yun, hindi lang yun exclusive para kay Kim, no? Yung pag-ibig na yun ay para sa lahat ng minamahal ni Kim or para sa lahat ng minamahal ni Marie Chris. Yun po ay tatanggapin ninyo sa isa't isa. Kasi kadalasan ito po yung nagdudulot ng problema. Pero ating tatandaan na una sa lahat, hindi natin makakalimutan yung ating pagmamahal sa Diyos. Dahil kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos unang-una, ating magagawa yung ating pagmamahal sa ating sarili, mahal sa lahat ng tao na nakakapaligid sa atin, pati na ang minamahal ng ating mga minamahal. Kaya yung araw na ito ay pinakamahalaga para sa inyong dalawa. Para sa ating mga Kristiyano, yung type ng pagmamahal na sinasabi or binabanggit, walang iba kundi ang agape. Kasi mayroong dalawang klase ng pag-ibig, no? Yung tinatawag natin na eros. Ito po ay pag-ibig sa mga
mga material na bagay. Ay alam naman natin, material na bagay, yung panglabas na bagay ay nawawala. Kung yun po yung mamahalin natin, ibig sabihin, mabilis mawawala yung ating pag-ibig. Ngunit yung minamahal natin ay ang Diyos, ang agape, ang spiritual na katayuan ng ating buhay. Ibig sabihin, ito po ay pagsawalang hanggan. Ito po ay sa buong buhay natin, mapasawalang hanggan yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal. Para din ni Kim and ni Marie Chris, ang kasal sa Kristiyano na ipinagdiwang ninyo ngayon ay may tatlong pangunahing katangian. Noong una, ito po ay tinatawag na unity or pagkakaisa, indissolubility or hindi mabubuwag, or procreativity or ang pagiging malikhain. Ang pag-ibig na unity, ibig sabihin nito ay isang pagkakaisa sa isang tao. Sa tao lang ang dapat nating ikasal sa bawat pagkakataon. Tulad ng sinasabi ng Diyos sa Henesis, iiwan ng tao ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isa lamang. Ang ibig sabihin ng indissolubility ay hindi kayo maaring maghihiwalay kailanman. Kamatayan lang ang maaring makapaghihiwalay sa inyo. Even problems and trials is not the reason nga kamo magkalisod-lisod or mo ingon mo nga tama na or dili na mo gusto nga mag-uban. Problems and difficulties are not the reason for you to surrender and to make it quit. But problems and trials will test your love that is ready to offer your life until your death. Inautunta nga moni ang injuhang kuan karon, purpose sa injuhang panag-uban karon. You are here because of your love, and you are here because you want to offer your life for each one of you. And you can make it because God is with you, because God loves you and care for each one of you. Atong iampo ang atong mga igsuon nga niya karon nga mo-promise sa ilahang kaugalingon. Ay nautunta sila matagan og taas nga malipayon nga panag-uban sa ilahang kaminyoon. O kini ilang mahibo kung sila mag-ampo kanunay, inyo kining maabot kung anaa kaninyo ang inyong mga pagtuo, ang inyong pagsali, ang inyong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Na kayong kakabo magpuyo gayud kanunay para sa usag-usa tungod sa injuhang pag-igugma. Amen. Hare Christ, you are here today to seal your love with an eternal plan before the church. I assure you of the prayers of our community that God pour His abundant blessing on your love and help you carry out the duties of the married state. And you, dear brothers and sisters, may ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. May I now ask you to answer truthfully the following question. Marie Chris, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father.
Kim Garrett, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Yes, Father. Kim Garrett and Mary Chris, since you wish to contract holy matrimony, please join your right hands and express your intention before God and His church. Mary Chris, do you take Kim Garrett here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother Church? Yes, Father. Do you give yourself to him as his wife? Yes, Father. Do you accept him as your lawful husband? Kim Garrett, do you take Mary Chris here present for your lawful wife according to the rite of your Holy Mother, the Church? Yes, Father. Do you give yourself as her husband? Yes, Father. Do you accept her as your lawful wife? Yes, Father. Now, please recite this prayer. Grant us, O Lord, grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better and for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. And I, by the authority of the Church, calling on all these present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mary Chris and Kim Garrett, we shall now bless your rings and Ari. Our help is in the name of the Lord. He made heaven and earth. Let us pray. Bless, O Lord, these rings so that your servant, Mary Chris and Kim Garrett, who wear them, may ever live in mutual love and in unbroken loyalty through Christ our Lord. Amen. Let us pray. Bless, O Lord, your servant, Mary Chris and Kim Garrett, with sufficiency of material possessions, which this Ari symbolizes, so that they may use them to attain eternal life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary Chris, Mary Chris, wear this ring wear this ring as a sign of my love and fidelity. as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, In the name of the Father, of the Son, the Son, and of the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Kim Garrett, Kim Garrett, wear this ring wear this ring as a sign of my love and fidelity. as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Mary Chris, Mary Chris, I give you this Ari
I give you this heart as a pledge of my dedication, as a pledge of my dedication to your welfare. to your welfare. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy and Spirit. of the Holy Spirit. And I accept them. I accept it. O ni gihuwat siguro sa tanan, no? Si Kim murag excited na siguro ni. Kim, you may now kiss your greatest love of all. Congratulations atong hatagan may sa pangpakpak si Kim o si Marie Chris.